Pasio Emperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Papakinggan ang programang walang personalang trabaho lang anytime, anywhere, worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali na may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster, Ronald Mula. Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang walang personalang trabaho lang anytime, anywhere, worldwide. Okay, isang mapagpalang araw ho sa aming mga giliw na tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ng Lunes, ika-25 ng Mayo 2020. A mi modo, pensaba compartir contigo, ya ni modo. Ang inyong lingkod, kaagapay nyo po sa serbisyo publiko, Ronald Bula. Que fuiste todo para mí, sabía que todo acabaría en Nagaan yaya. Manejando loco, borracho por tu ausencia. Samahan nyo po ako sa lubho ng isang oras na balitaan at talakayan. Siyempre dito lang ho sa programang walang personalan. Trabaho lang. Siyempre, dito lang ho sa impila ng Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Worldwide po tayong mapapanood. Kaya doon ho sa aking mga FB friends, mga chatmate,
y a mi vida Abay, maaari na ho kayong magkomento sa aking Facebook account que yo he querido. at sa Facebook page ng Radyo ng Masa Una mujer quisiera Entertainment Nate Radio. buscaba cómo y por dónde darte lo que tú siempre At doon naman ho sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan. de lo que hiciste. Abay, wag ho kayong magkatubiling tumawag at mag-text sa aming text line na numbers Yo era el único que tú at que hotline numbers te reías. Lo na nasa baba ho ng aming TV screen. tuve por andar muy en mi nube. Hubiera hecho lo posible. Maaari nyo rin akong tawagan at text sa aking mobile numbers 0939-717-7977 at 0936-862-5001. Mga textmate, text na ho kayo. Por eso estoy aquí. Ang dami ho nating balita. Oportunidad. No quiero Standby mo na ha, mga reporters. At tabayanan ho natin ang report natin mga reporters na nasa labas ho ng himpilan. Nunca más volveré a sufrir. Nunca más. Shout out ko ho muna ha, yung aking mga masugid hong tagapakinig at tagapanood ha. Me podrán dañar. Unang-una na ho diyan, siyempre yung mga tagalungsod ho ng Davao. Pensaré lo que hiciste. Partikular na ho diyan sa Barangay 22C, Quezon Boulevard, Davao City. ¿Quién sabías que esto Lalong-lalo na ho ha, yung mga empleyado at gwardya ha, mi derrota? Ahora vete por ng Port of Samal ha, dyan pa rin. calmado, mirando. Sa lungsod ng Davao, yung mga tax force Davao nanonood na ho sa atin. Ya deja de pensarlo mucho, nos acabamos. Nakamonitor na rin ho sa atin ngayong hapon Es duro para ti comprender que ang mga kapatid ho nating Muslim ha, na nagdiriwang ho ngayon ng Eid al-Fitr. Ayan, partimos de camino. No deberías de estar triste. sa kanilang mga tahanan. Voy a dedicar esta canción a ti. aunque tú no Nakamonitor na rin ho sa atin esperaré. ang mga Aparianos at Cagayanos ha, dyan sa Apari at Cagayan. Siempre Nakamonitor na rin ho sa atin ang mga Bulaqueño at Bulaqueña ha. no quiero estar sin ti. Ganon din ho ang mga Romlumanon dyan ho sa Romlon. Nakamonitor na ho sila sa atin. Shoutout ho muna natin siyempre ha, yung masipag at walang kapagurang gobernador ng Romlon, Jose Riano, at Congressman Budoy Madrona. Yung mga mapag-arugang opisyal. Nakamonitor na rin ho sa atin ang mga Mindoreño ha, at dyan sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. No puedes. Ganon din ho ang mga taga Marinduque Sé bien que te lastimé. at Palawan. Recordaré. Soy culpable. Oy, congrats nga pala ha. Por eso estoy aquí. Nagiging COVID-free na ang Oriental Mindoro. Quiero estar sin ti. No tengo ninguna duda de lo que has hecho. Nakamonitor na rin ho sa atin ang mga Bicolano at Bicolana ha, Cada vez que dyan sa Sorsogon. Ayan. era music es tu líder. At Ligaspi ha, nakamonitor na ho sila sa atin. Toda una mujer que tonto fui al pensar. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Creía que Bigyan ho muna natin ng daan muna ha. pensaba compartir. Ito hong panawagan at siyempre babala ha Sí, tampoco. ng Philippine National Police. Aunque fuiste todo para mí. Partikular na ho itong COVID Shield Manejando loco, borracho por tu ausencia. Nunca ang COVID Shield Commander de hoy en adelante de nadie puedo. na si Police Lieutenant General Guillermo Ilyasar ha. Olvidar. Meron ho siyang babala sa mga nagkakalat ng mga maling impormasyon, Sé bien maling balita que me o fake news ha. Narito ho, panoorin ho natin ha ang kanyang babala. Nagbuo ng task force ang ating PNP sa utos ng ating Chief PNP na si Police General R.C. Gamboa in coordination with the ICT. At ito na ating tinatawag na Task Force COVID Contra Peke. May naresto na nga tayo na 4 pero patuloy na kinakalap natin. Gusto natin ipaalala dito sa mga kababayan natin na walang magawa na instead makatulong. Ngayon pa man din pagkakataong ito gumagawa ng kalokohan, mahanap namin kayo. Meron pong batas na magbibigay sa inyo ang kaparusahan, specifically sa Revised Penal Code, itong Article 154, unlawful use of means of obligation and unlawful utterances. But just the same, pinatindi po itong ating nilabas na Bayanihan to Heal as One Act, na kung saan kayo pag nahuli nagpakakalat ng fake news, pwede po kayong magbayad ng 1 million at arestuhin, makulong ng 2 buwan.
Kung di sila tatakot, talagang hahanapin natin sila. Nagbuo ng task force. Desde el día que tú te fuiste, se me acabaron los problemas. Ayan ho ang napakalinaw, ha? Nababala, ha? La mujer que yo he querido y por tus modos Ni Kobe Shielda, Commander, una mujer Contra Piki, de un hombre. Police Lieutenant General Guillermo Ilyasar. Quisieras y a tu Bigyan din ho natin naman ng daan. Ito ring babala, ha? quisiste y a cualquiera que quisiste. Direktor ho ng IMIG o ito ho yung Integrity Monitoring Que tú que and Enforcement Group, ha? querías los Diyan sa Kampo Krami na pinamumunuan por andar muy en mi nube. ni Police Colonel Ronald Lee, ha? Narito ho, panoorin ho natin. Ang Integrity Monitoring and Enforcement Group ay nakikisa at sumusuporta sa direktiba ng aming hepe ng pambansang pulisya, General Archie Francisco Gamboa, ang no-take policy sa lahat ng uri ng tiwaling gawain. Hinihikayat namin ang publiko na i-report ang anumang sangkot sa katiwalian ng mga miyembro ng pulisya na kanilang nalalaman, tulad ng pagsusugal, sabong, panunuhol, illegal na droga, prostitusyon at iba pang maling gawain sa aming tanggapan o sa mga numerong 0998-970-2286 at 0995-795-2569. Patuloy po naming gagampanan ang aming tungkulin upang linisin ang aming hanay para mapanatili ang integridad at moral ng pambansang pulisya. Me dices que es duro para ti comprender que te dejé. De experiencia yo lo sé, ¿te acuerdas? Yan ho ang napakalinaw na babala, ha? Ni Police Colonel Ronald Lee, ang pinuno ho ng IMIG, ha? Yan ho sa Kampo Krami. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Basa-basa ho muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayong hapon. Ayan, nakamonitor na ho sa atin ngayong hapon si Mike Apple. Ganon din ho ang kasama ho natin sa hanap buhay na si Beth Sarinas. Ayan, nakamonitor na rin ho siya. Ganon din ho si Arsenio Sanchez Pabrukis. Ayan, ha? Para si Luloy ito, eh. Para yung kababayan ko ito. Ganon din ho si CJ Aquino, ha? Si paring Joel, ha? Yan sa Apare, ha? Nakamonitor na rin ho sa atin. Ganon din ho si Rod Olarte, ha? Nakamonitor na rin ho siya. Nandyan daw ho siya ngayon sa UP Diliman, ha? Sa Quezon City. Ito sabi ho niya, tuloy-tuloy na pamamahayag ng RNM, ha? Watching from UP Diliman. Ayan. Oras ho sa buong Kapluan. Ganap na ho nga 1:30 na nga nagmamadaling hapon. Huwag ho kayo maglilipat dahil ang dami ho nating balita, ha? Comment lang ho kayo, ha? Kung may mga gusto ho kayong ipatalakay, ha? Abay, comment lamang ho kayo, ha? Sa aming Facebook page. Samantala ho, Metro Manila, abay, posible raw hong ilagay na, ha? Sa General Community Quarantine, ha? Sa Hunyo daw ho yan, ha? Ayon ho yan kay Sekretarya Lorenzana. Samantala, NCRPO Chief Dibolzinas, abay, hindi mo na pinagsasalita. Bakit kaya, ha? Ukol pa rin ito, ha? Sa kanyang kinakaharap hong kaso. At ito hong doble plakalo, ha? Muling binuhay ng LTO. Sus Mariosep, gagawin pa ninyong doble. Hindi pa nga ninyo na-resolve yung kakulangan ng plaka. Ngayon, gagawa na naman kayo ng... Mamaya ho ito, ha? Kung komentaryo ho natin ito, ha? Kung sino man ho yung mga may panukala ho nito, kung sino ho itong mga utor ho nito, mga buang ho ang mga ito. Sa
Samantala, Interagency Task Force nakatakdang magpulong ho ha sa susunod ho na linggo ha. Hingil pa rin ho ito sa mga bagong guidelines. At 73 barangay ha. 73 opisyal ho ng barangay ha. Abay kakasuhan ho ha. Dahil pa rin ito ha dito sa pangungurakot ho nila ha. Dito sa Social Amelioration Program ha. Dapat lang. At ito hong dine-in service sa mga restaurant ha. Abay posible na raw payagan. Ayon ho yan sa DTI. At bilang ho ng mga tinamaan ho ng COVID-19 sa Pilipinas, marami-rami na ito ha. Mahigit 13,777. Gano'n na ho karami. Kada araw meron hong dadagdag. Sus Mariosep, hindi nababawasan. At bilang ho ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo, sabay sumampa na rin ho sa 5 milyon mahigit. Sus Mariosep. At sa dami ho ng mga umuuwing OFWs, abay maari daw ho nga magdulot ito ng second wave. Ito ho nga COVID-19. At mga tricycle dyan sa Muntinlupa City, abay balik operasyon na raw ha. Sa Mayo, pwede ngayong araw, oo ha. Oo, ngayong araw ho, balik operasyon na ang mga tricycle ho dyan sa lungsod ng Muntinlupa. At kaso ho ng COVID-19 sa Quezon City, marami na rin ho ito. Sumampa na rin ho ito sa 2,000. Grabe. Hindi ho nababawasan, pataas ang pataas. Kada araw tumataas, umaakyat sa Mariosep. At ito ho nga COVID-19 na rapid test, hindi raw ito requirements ha. Para ho makabalik sa trabaho ang isang manggagawa. Ayon ho yan sa DOLE. At buong Pilipinas daw ho, posibleng isa-ilalim ha. Dito ho sa General Community Quarantine. May mga masaklap na mga balita ha, kung saan isang Pinay worker ho matapos yung tumalon sa opisina ho ng Philippine Embassy dyan sa Lebanon. Sus Mariosep po. At Pangulong Rodrigo Duterte pinamamadali ho ang pagpapauwi sa 24,000 OFW sa kanila ho ng mga probinsya. At dati hong mamamahayag o ex-journalist at sekretary ho ng mayor ng Cotabato City, abay patay ho sa pamamaril. At 5,000 cash assistance para ho sa 40,000 na mga residente ho dyan sa Parañaque. Abay ibibigay na ho sa kanila. At ito hong total lockdown sa Barangay 12 dyan sa Caloocan City. Abay mas pinalawig pa ho ito. Mataas na rin ho kasi ang bilang ho ng kaso ho dyan sa Caloocan. Pero parang normal ha. Parang wala lang ha. Grabe ha. Talagang dikitan ho mga tao ho dyan. Lalo na dyan sa Bagong Silang, Sus Mariosep. Pensaba compartir contigo. Ay, naku. Cada desconfía de ti. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ang masugid ho nating tagapakinig sa tagapanood ng ating mga OFWs Loco, borracho por tu Ayan, ausencia. sabi ni Weng Soriano Oñate So de hoy en Ito adelante sabi niya Eid Mubarak es difícil olvidar. to all Muslim around the globe. Ayun Te espera. Idil Fitr ngayon kung saan mahigpit pa rin pinagbabawalan Soy culpable siempre. ng gobyerno Estoy aquí. Dame un Kaya nagdiriwang ho sila sa kanila lang ho ang mga tahanan. Desde el día que tú te fuiste, Okay, tuloy-tuloy lang ho tayo. problemas y a mi vida le cambiaron. Samantala ho, ito hong 77 namatay Hingil pa rin ho ito doon sa Que una mujer, Glen Cross un hombre, buscaba Abay, posible raw ho itong madagdagan. siempre quisieras y a tu modo y te valió dejarme solo. Y Samantala ho, abay posible raw hong madagdagan ang bilang ho ng mga namatay sa pagbagsak ho ng isang Airbus plane
Dyan ho sa Karachi, Pakistan. Ayon ho sa ulat, abay nananatili daw ho nga 77 ang bilang ho ng mga namatay sa natura ho nga aksidente. Pero dahil may 5 buhay na napinsala ng plane crash, ay posibleng may mga residente nga nadamay din sa natura ho nga trahedya. Batay ho sa ulat ng Pakistan Authority, may 2 nga nakaligtas sa pagbagsak ho ng eroplano. Isa ang hindi pagbubukas ng gulong ng eroplano sa nakitang dahilan ho ng gobyerno sa naging resulta ho ng aksidente. Ay nako, grabe ano? 77 yung patay. Samantala ho, dati hong journalist at sekretary ho ng mayor ho ng Cotabato City, abay pinagbabaril ho habang kumakain kung saan ho binawian na ho ng buhay ang isa hong opisyal ho ng local government sa Cotabato City sa pamamaril kaninang umaga ho yan nakilala ho ang biktima na si Anisito Boy Rasalan, dating newscaster sa isang radio station dyan sa Cotabato City, at sekretary ho ni Cotabato Mayor Attorney Cynthia Sayadi. Batay ho sa ulat ng PNP, habang kumakain daw ho ang biktima sa loob ho ng Sihua Eatery sa Notre Dame Avenue, Barangay Rosary Heights 2, Cotabato City, ay bigla itong nilapitan ng 2 hindi pa nakilalang suspect at pinagbabaril. Samantala, mabilis namang tumakas ang mga salarin sakay ho ng motorsiklo patungo ho sa liblib na mga lugar. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Mga reporters, tambay muna. Samantala ho, 5,000 cash assistance para ho ito sa 40,000 katao o 40,000 residente, 40,000 residente diyan ho sa Parañaque. Natatanggap na ho ng 5,000 kung saan ho tatanggap ho ng nasa 40,000 mga residente ho dyan ho sa Parañaque City ng tiga 5,000 cash assistance mula ho yan sa lokal na pamahalaan. Sa ilalim pa rin ho yan ng Parañaque Cash Program sa pagpasok ho ng Hunyo. Ayon ho yan kaya Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Sinasabing kabilang ho sa mga mabibigyan ho ng benepisyo sa programang ito ang mga live-out household na hindi raw ho nakatanggap ng kahit anong cash assistance mula ho sa national government. Sa ilalim ho yan ang Social Amelioration Program, Extended 4-Phase at COVID-19 Adjustment Measure Program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang pundo ho ng Parañaque Cash Program ay nagmula ho yan sa sinuspending construction ng 200 milyong Astrodome Project na dapat sanang makumpleto ngayong taon. Ayon ho kaya Mr. Jimenez, ang hepe ho ng Public Information Office, ang sinasabi ho ng households ay kailangan mag-fill up daw ho ng intake form na i-download mula sa computer sa pamamagitan daw ho yan ng kinatawan na nasa hustong gulang. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, total lockdown dyan ho sa Barangay 12. Ito yung yung may dati may mga shabulab yung Barangay 12. Delikado itong lugar na to. Ayan, nakatotal lockdown na ho yung Barangay 12 sa Caloocan City kung saan pinalawig pa ho. Samantala ho, pinalawig ng Caloocan City Health Department ang total lockdown sa Barangay 12 hanggang Mayo at 30 daw ho yan dahil sa patuloy ho ng pagdami o paglubo ho ng kaso ho ng COVID-19. Sa huling datos ho ng City Health Department, nasa 49 na residente ho mula ho dyan sa Barangay 12 ang sinasabi ho nga nagpositibo ho sa natura ho nga virus at nangangahulugan na sa kasalukuyan ho ay ang barangay na ito ang may pinakamataas ho na kaso ng COVID-19 sa Caloocan City. Habang nasa ilalim naman ng total lockdown, ang barangay ay patuloy ho ang isinasagawang pagpaprioridad ho
sa mass testing at contact tracing sa mga residente ho sa lugar upang mapigilan ang pagkakalat ho ng virus. Kung saan ho tiniyak ho ni Mayor Oka Malapitan na ang pamalaang lungsod ho ay house to house na namimigay ng mga relief packs para ho sa supply ho ng pagkain sa mga residenteng naipit ho dito sa lockdown. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, Pangulong Duterte, pinamamadali na ho niya ang pagpapauwi ho sa meron hong 24,000 ng mga OFW sa kanila hong mga probinsya. May dapat lang ho mapauwi na ho mga yan. At sabik na rin ho ang mga yan na makasama nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Samantala ho, nagbigay ho ng ultimatum si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ahensya ho ng pamahalaan para ho mapauwi na sa kanilang probinsya ang mga overseas Filipino workers na matagal na ho tapos sa quarantine at sinasabi ho nagnegatibo sa mga coronavirus disease. Ayon ho kay Presidential Spokesperson Harry Roque, 1 linggo ang ibinigay ng Pangulo sa Department of Labor and Employment, DOH at Overseas Workers Welfare Administration o UWA para isagawa ang kanyang direktiba. Bilin din anya ng Pangulo, maaring gamitin daw ho ang mga resources ng pamahalaan at lahat ng mga transportasyon upang mapauwi na ang mga OFWs kung saan pinag-utos na ho ng Pangulo na palawikin pa ang PCR testing sa iba't ibang lugar upang diretso na sa kanilang lalawigan ang mga uuwing OFWs at doon na sila isasalang sa sinasabi hong COVID-19 test at quarantine. Tinataya hong nasa 24,000 ng mga OFW ang sinasabing nananatili ho sa quarantine facilities sa Metro Manila kahit na tapos na raw ho ang kanilang quarantine at COVID test. Dapat makauwi na ho ito. Samantala ho, Disyembre o Enero 2021 ito raw ho ang pinakamagandang pagkakataon para daw ho buksan muli ang klase. Ayon ho yan sa grupo ho ng mga guro sinasabi ho nilang Disyembre o Enero sa susunod hong taon ang nakikita ho ng grupo ng mga guro na pinakamaganda raw ho ang pagkakataon para daw buksan ng klase. Ayun ho yan kaya Banjo Basas, National Chairman ho ng Teachers Dignity Coalition. Tila masyado raw ho maagang Agosto 24 ng pagbubukas ho ng klase na inanunsyo ho ng Department of Education dahil wala pang katiyakan kung nagtatagumpay na laban sa kontra COVID-19. Kung saan kumbinsido naman ang ilang grupo na face-to-face man online learning ay hindi pa handa ang DepEd, mga guro at mag-aaral na magbalik ho eskwela sa buwan ho ng Agosto. Bagay, maganda itong kanilang plano grupo ng mga guro. Oo. Disyembre, Enero, pwede kasi hindi ho tayo nababawasan pataas ho ng pataas. Lagi ho abiso ng ang abiso ho lagi ng tawag dito ng Department of Health o kagawaran ng kalusugan. Sinasabi ho na 200 na naman ang nadagdag. Sus Mario Joseph. Ay, naku. At ito hong pagkakaisang mensahe ho sa publiko ng mga opisyal ho ng gobyerno ukol pa rin ho ito sa COVID-19. Abay, hinimok ho yan na isagawa raw ho kung saan hinimok ho ni Vice President Lini Robredo ang mga opisyal ho ng gobyerno na magkaroon daw ho ng pagkakaisa sa mga mensaheng isa publiko. Kaugnay pa rin ho yan sa coronavirus disease o COVID-19. Ito'y matapos hong magkaroon ng kalituhan sa naging anunsyo ho ni Health Secretary Francisco Duque na sinasabi ho nasa second wave na raw ang COVID-19 sa Pilipinas. Paano kaya naipaliwanag ni to? Paano kaya naging second wave hindi pa nga na-resolve itong
Wala pang ang gamot, tapos sasabihin second wave, sus Mariusip po. May punto rin dito si Vice President Leni Robredo. Ayon kay Robredo, nag-aabang at umaasa ho ang publiko sa mga impormasyong ilalabas ho ng pamahalaan. Kaugnay pa rin ho yan sa COVID-19. Samantala ho, Pinay worker, patay ho matapos yung tumalon, sus Mariusip. Nasa embahada ho ng Pilipinas. Kung saan abay isinailalim na ho sa autopsy ang bangkay ho ng Pinay overseas Filipino worker na tumalon ho at namatay ho sa ika-4 ho nga palapag sa tanggapan ho ng Philippine Embassy sa Baada, Lebanon. Ayon ho kay Divine Ramirez, advocate ho ng Ministry of Rural Rehabilitation and Development National Executive Coordinating Committee ng Lebanon. Kaya daw nasa embahada ang worker na si Ginaline Banyares Borbor ay dahil hinatid ito ng kanyang employer. Batay ho sa ulat, may problema sa pag-iisip ang Pinay worker. Kaya dinala ito ng amo sa shelter ho ng embahada ng Pilipinas. Tuloy-tuloy na ho tayo. Mga reporters, tawag na ho kayo, Antabayanan ho natin, ang programang Opinyon ng Masa, Tambalang Yudito Bias at Efren Padiraga. Maya-maya ho yan, Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Samantala ho, mga laboratorio ho sa bansa, na makapagsagawa raw ho ng COVID-19 na testing. Abay, nasa nasa 34 na, sinasabi ho nga nasa 34 na ang mga laboratorio ho sa bansa ang makakapagsagawa raw ho ng RT-PCR testing para ho sa COVID-19. Ayon ho sa kagawaran ng kalusugan, ang National Kidney Transplant Institute ang bago raw ho ng laboratorio na makapagsagawa raw ho ng COVID testing. Samantala nasa 8 naman ang lisensyadong Gene Expert Laboratories, habang nananatili naman sa 120 ang bilang ng mga application ng mga laboratorio na nais makatulong ho sa pagsasagawa ho nito hong COVID-19 test sa bansa. Meron pa nga pabuya dyan ng Pangulo kung sino yung makakatuklas para dito sa sa COVID-19. Ang dami naman mga dalubhasa dito sa Pilipinas. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin nakakadiskubre kahit yung vaccine? Pero ayon naman sa Pangulo, sa Enero daw ho, meron na Sana nga para ho matapos na ho itong problema. Ito namang si DOH Secretary Francisco Duque, may nalalaman pang second wave. Sus Mariusip po. Ay nako. Ayan, sabi ni Wing Soriano Oñate, mainam po ang Enero kaysa ngayon August na pagbubukas ng school. Tama nga, maganda yung panukala ng mga grupo ng mga guro, gawing Enero ang pagbubukas ng klase. Bagay, tama ho yan. Kaysa naman ngayong August, Sus Mariusip, ang taas ng ng bilang dito lang sa Quezon City, grabe na, mahigit 2,000 na. Paano pa ho kaya yung ibang lungsod dito sa Metro Manila? Napakataso, Kapag galing ka ho ng Metro Manila at gumawi ka sa mga karatig probinsya, kapag tinanong ka, saan po kayo galing? Pag Metro Manila, naku, para ho silang nandidiri. Dahil alam ho nila na napakataas ng kaso ho ng COVID-19 sa National Capital Region. Ay nako. Samantala ho, PNP may sarili na ho ang COVID testing, kung saan hawak na ho na Philippine National Police ang license to operate para ho sa kanilang COVID-19 testing laboratory. Ito ho'y makaraang aprubahan ho ng kagawaran ng kalusugan ang nasabi hong testing center para ho sa mga police frontliners. Ayon kaya admin na support to COVID-19 Operation Task Force Commander, Police Lieutenant General Camilo Casculan,
ika-22 ng Mayo nang makuha nila ang lisensya ho mula ho sa Department of Health. 10 araw ito mula nang matanggap ng PNP ang sertifikasyon mula ho sa RITM para ho sa pagsasagawa ho. Ito ho nga sinasabing reverse transcription polymers chain reaction o ito ho yung RT-PCR para ho sa mga COVID patient. Ayon ho kay Kaskulan, isinasaayos na ho ang schedule ni PNP Chief General Archie Gamboa at inaasahang mabubuksan na raw ho ito anumang araw Mataas na rin kasi ang bilang rin ng mga frontliner ho natin na nagpositibo sa COVID-19. At ito ho nga pag-alis ho o pagpapalawig ho ng MICQ sa Metro Manila abay nakatakdang pagpupulungan na ho kung saan nakatakda ho ng pagpulungan ng mga alkalde na bumubuo ho ng Metro Manila Council kung saan ito ho ang iminungkahi napalawigin pa ito ho ang Modified Enhanced Community Quarantine o ito ho yung MICQ. Ayon ho sa Public Information Office ng lungsod ng Parañaque, sinasabi ho gaganapin daw ho ang pulong sa Metro Manila Development Authority Office sa darating daw ho na Miyerkules ho yan Ano bang Miyerkules? Mayo 27 Matapos ang pulong ipapadala daw ho ang ng mga alkalde ang kanila ho mga rekomendasyon sa Interagency Task Force for the management of emerging infectious disease na magdidesisyon ho naman sa natura hong usapin. At ito hong pagbubukas ho ng mga salon, mga barbershop, abay pinag-aaralan na rin ho yan Pati ho yung dapat yung mga beerhouse dapat payagan na rin makapaghanap buhay makapagbukas. Oo. Kaya lang problema, mga naka-face mask pa rin dahil pairalin pa rin ho yan nationwide. Ito ho nga pagsuot ng face mask. Yung problema nga dyan, may mga nag-react din naman. Paano daw ho sila makakatable nito ng babae, Sos Mariosep? Kasi nga daw social distancing. Oo nga naman Ay, nako. Samantala ho, posible ra ho nga isailalim ho sa general nawala na tuloy ako. Samantala ho, ito ho nga pagbubukas ho ng salon, barbershop abay pinag-aralan na ho yan Ginugulo ako ng aking partner dito kung saan ho pinag-aralan na ho ng DTI ang posible raw ho nga pagbubukas ng mga salon at mga barbershop sa susunod ho na linggo Ayon ho yan kaya Trade Secretary Ramon Lopez kung saan tinitingnan daw ho nila ang proseso ng pagpapa-accredit ho ng mga salon at mga barbershop sa kanila ho nga mga local government units para payagang makapagbukas muli ang kanila ho nga mga negosyo pa dapat lang Ito ay para daw ho matiyak anya na masusunod ang mga health security measure sa muli daw hong pagtanggap ng mga customer ng mga salon at mga barbershop. Oo nga naman, nakita ko nga pati yung mga kasamahan ko sa hanap buhay. Ang haba na ho ng mga buhok. Buti nga ako nakapagpakalbo pa ako May mga artista din ako, Sos Mariosep. Para na ho mga ermitanyo. Kaya dapat lang talaga na payagan ng magbukas ito ho mga barbershop, ito ho mga salon para naman balik pugi, balik ganda naman Samantala ho, buong Pilipinas daw ho abay posible raw hong isailalim dito ho sa General Community Quarantine kung saan posible raw hong isailalim sa General Community Quarantine o GCQ ang buong Pilipinas sa buwan daw ho yan ng Agosto Ito ho ang sinabi ng tagapagsalita ho ng palasyo ng Malacanang, Harry Roque. Ganap lamang itong mangyayari kung makikipagtulungan daw ho at susunod ang lahat ng mga Pilipino
sa pinapatupad ho ng mga patakaran ng pamahalaan kontra COVID-19. Ayon ho kay Roque, umaasa ho ang gobyerno na bago ang itinakdang petsa para ho sa pagbubukas ng klase sa Agosto 24 ay nasa GCQ na ang lahat ng lugar sa buong bansa. Kung saan tiniyak naman ni Roque na hindi ilalagay ng pamahalaan sa panganib ang mga kabataan. Aniya kung kinakailangan daw ho munang buksan ang klase ngayong taon dahil sa tumataas hong kaso o pagkakaroon ho ng second wave ng COVID-19 ay kanila hong gagawin. Pero maganda yung panukala ng grupo ng mga guro na buksan yung klase sa sa Enero. Ang taas pa ho ng bilang. Sus Mariusip. Basa-basa muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayon. Y a cualquiera que quisiste y todavía en mi cara me dijiste que yo era el único que tú querías. Ito sabi ni Wing Soriano Oñate, Lo sé, fue mi misma. Ito sabi ho niya saka kasi pag August po, mahirap lockdown po wala work mga tao, Paano kung piliin online, saan kukuha ng load pang online? Di po ba? Saka paano kung wala mga laptop at Android phone? Oo nga naman, walang pera yung tao. Ito sabi ni Wing Soriano Oñate, ito mainam po Enero kaysa ngayong August, na pagbubukas ng school. Oo. Tama nga naman, oo. Ang taas pa ng bilang ng kaso. Me podrán dañar. Ay naku. Hindi ho tayo nababawasan, kundi nadadagdagan. Lo que hiciste con nosotros. At isa pa ho sa mga nakaka-high blood, puedo culpar ito hong panukalang doble plaka, Sus Mariose po. Tampoco te importa. Dito ako na-high blood Viviré con mi derrota ahora. Dito ho sa dobleng plaka. Que todo sea calmado. Yung plaka nga lang na isang pirasong plaka na hanggang ngayon hindi pa rin ho nare-resolve. Marami pa rin mga motorsiklo na puro 4 registration pa rin yung kanilang mga motorsiklo tapos ngayon gagawing doble plaka, Sus Mariusip. Dati may nag-isip din na gawing kasing laki ng 14 inches na television yung plaka. Mga buang to mga ito. Sino kayo mga author nito, Sino kayo mga may panukala ho nito, Sinasabi ho muli raw ho bubuhayin, ng LTO o Land Transportation Office, Ang sinasabi ho doble plaka law, matapos daw ho maunsyami, ng mahigit isang taon. Ito ho'y matapos ho lagdaan, ni LTO Chief Edgar Galvante, Ito hong sinasabi hong revise implementing rules and regulation ng Republic Act 11235 o ng Motorcycle Crime Prevention Law, nitong nakaraang linggo daw ho, sinasabi ho na ito hong revise implementing rules and regulation, nakasaad daw ho dito na kailangan daw hong gumamit ng mga motorcycle riders ng decal number plates na may plakang 135 mm. Tama ba ito, millimeter? Oo, by 85 mm sa harap daw ho ng kanilang motorsiklo. Habang 35 mm naman, at 135 mm naman, ang laki naman daw ho ng plaka, ang kailangan makita sa likod, Sus Mariusip po. Sakali raw hong may lumabag ho sa natura hong panuntunan dito ho sa bagong plaka, abay sinasabi ho ng mga tinamaang magaling, ng mga taga LTO, abay pagmumultahin daw yung rider ng 50,000 piso hanggang 100,000 piso, o di kaya i-impound daw ho yung mga motorsiklo. Sus Mariusip po, sino kayang utor ho nitong hindi pa nga ho nila nare-resolve yung kakulangan ng plaka, ngayon gustong gawing doble plaka nitong mga buang na to. Ang
sarap sa ng komentaryuhan ito. Ang problema, nandyan na yung host ng opinion ng masa. Susunod na ho sila, ha? Antabayanan nyo ho ang programang Tambalang Efren Baderaga at Liudi Tobias, ha? Ang programang opinion ng masa. Wala na ho tayong oras. Oras na ho para tayo ho'y pansamantalang magpapaalam at tayo ho'y muling magbabalik bukas. Salamat ho sa inyong pagtangkilik, panonood, pakikinig at siyempre pagsubaybay. Ang inyo hong lingkod, Ronald Bula. Kagapay nyo po sa serbisyo publiko ay kasapi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Bye-bye! Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali nang may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster, Ronald Bula. Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali nang may papaabot sa bawat Pilipino.